Ito mga kaibigan, matindi 'to, 'no? Mukhang, binalaan ni, PBBM ang China mga tol. Sa pagpapakita lang 'to na hindi tayo natatakot sa mga superpower na katulad nito at, nilinaw ng ating presidente na wala siyang ibibigay o walang isusuko na Philippine territory mga kapatid, 'no? 'To mula kay ano, mula kay, Melvs Castle mga kapatid 'yan, 'no? War Chief, hindi natatakot ang Pilipinas sa giyera, 'no? Pinagbantaan ang China, nakakakilabot mensahe ito mga tol. Yan ang ating panonoorin ngayon at, bibigyan natin 'to ng reaction video and commentary. Bilang isang Pilipino mga tol, dapat aware tayo sa mga ganito. Dapat, alam ng isipan at puso natin mga tol kung saan tayo dapat nakapanig. Siyempre kung ikaw ay Pilipino, wala kang ibang dapat pinapanigan kundi Pilipinas lang, 'di ba? Well, kung ikaw ay taksil, isa kang pro-China, bahala ka sa buhay mo, 'di ba? So ito mga tol, sama-sama natin 'tong panoorin, pero bago 'yan, 'wag mong kalimutan mag-subscribe kay, Melvs Castle, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga ganitong klaseng balita, 'wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So 'wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. First day that I took office, I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Woo! First day mga kapatid, no, na siya ay naging presidente mga tol. 'Di ba? Hindi niya iaalaw ang kahit na attempt, no, o yung mga pagtatangka ng kahit na sino mang foreign country na kunin, no, mga tol, na angkinin ang kahit na kapiranggot mga tol ng teritoryo natin. Ganyan dapat, 'di ba? Ganon dapat. At kung meron kang susuportahan na gobyerno mga tol, syempre alam mo na yung handang ipaglaban yung Pilipinas. 'Di ba? Ganon dapat, hindi yung tipong lahat na lang pati yung mga kamalian pagtatakpan pa rin Pipiliting baguhin, pipiliting ipagtanggol para lang talagang sa sobrang pagiging loyal no? So, tuloy natin. Foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Ito na ata ang isa sa pinakanakakilabot na mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa China. Habang nasa Australia si PBBM, ipinamukha nito sa China at kay Xi Jinping at sa buong mundo na hindi natatakot ang Pilipinas makipagyera, maprotektahan lang ang bawat islang binabalak sakupin ni Xi Jinping. Hindi lang at ipinakita niya sa bawat Pilipino, lalong-lalo na sa mga bumoto sa kanya, na hindi kayo nagkamali. Walang perpektong presidente mga tol, lahat yan nagkakamali, lahat yan may kakulangan. Pero isa na lang din sa mga magagawa mo na pwede mong gawin bilang presidente is ipagtanggol mo yung bansang pinamumunuan mo, di ba? Hindi yung tipong sa sobrang para manghawak ka lang din sa kapangyarihan, kakapit ka na kung kani-kanino to the point na pati sarili mong bansa ipapamigay mo, di ba? Mahirap yung ganun mga tol. Ikaw ang parang ama ng bawat Pilipino, ikaw ang tatay ng Pilipinas, di ba? Tapos hahayaan mo yung mga kapitbahay mo na angkinin yung lupa, yung bahay ninyo, di ba? Hindi ganun mga tol. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong masyadong sasamba o masyadong magiging loyal sa isang apelido o sa isang pangalan. Tignan nyo kung ano yung ginagawa niya mga tol. No, kahit gaano yang kagaling mga kapatid, no, pero pag nakikita mong halos ipinapamigay na yung bansa mo sa ibang lahi para lang manatili siya sa kapangyarihan, yari yun mga tol. Wala tayong pupuntahan doon. Dito muling binigyan diin ni PBBM na wala ni isang mananakaw ang China sa pagmamay-ari ng Pilipinas. Malaking pagbabanta to ni PBBM laban sa China. We have long known that our prosperity and development are anchored on the peace and stability of the Indo-Pacific. Today, that peace, that stability, and our continued success have come under threat. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war
and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. As in 1942, the Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch. Naku po, lalong magwawala ang China niyan. Di ba? Mula nung naupo siya sa office, mula nung nakuha niya pagiging presidente, mga tol, hindi siya mapapagod no ipagtanggol at depensahan ang ating bansa. Do ito ay salita, mga kapatid, pero ito ay sa harap ng iba't ibang mga matataas na namumuno sa iba't ibang mga bansa, mga tol, no? Do ito ay salita lang dahil kulang pa tayo sa ating kakayanan, pero ito ay pwede na nating panghawakan di ba? Pwede na natin tong panghawakan na alam natin ang gobyerno natin ngayon ay talagang ipaglalaban yung ating soberanya. At tayo naman bilang mga mamamayang Pilipino, tanging magagawa natin, mga tol, suportahan sila sa kanilang mga hakbang. Hindi puros puna, puros paninira, puros pagbato ng mga putek, di ba? Napaka walang silbi yung ganun, mga tol, na tipong ikaw isa ka mamamayang Pilipino, anong magagawa mo? Di ba? Kasi meron kang sinusuportahang politiko na gusto mong iupo sa pwesto. 'Di ba? Na tila baga bayad na bayad ka na sobrang laking pera, 'di ba? Dapat ang tinitignan mo yung kalagayan ng Pilipinas. Ano ba pupuntahan ng Pilipinas, 'di ba? Mas gugustuhin niyo ba na okay lang makuha ng ibang bansa yung Pilipinas, makuha ng China, basta manalo lang o maiupo niyo lang yung gusto niyong politiko, 'di ba? Ay nako. Of our sovereign territory. Pagsasamahan sa like-minded nation ang sagot sa bantang pag-atake ng China. Kung hindi dahil sa commitment ng Amerika at Australiang mapaggera para sa Pilipinas, tiyak ubos na tayong lahat. Umaasa nga si Pangulong Marcos na mas lalaki pa ang magandang samahan ng Pilipinas at Australia, hindi lang sa pangdepensa kundi sa pang-ekonomiya. Talagang matindi tong si Pangulong Marcos. Just as we fought to build our rules-based international order, so are we now fighting to protect it. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. We have an abiding interest in keeping our seas free and open and in ensuring unimpeded passage and freedom of navigation. We must uphold, preserve, and defend the unified and universal character of the United Nations Convention on the Law of the Sea as the Constitution of the Oceans. Yeah. We draw strength from the consistent and unequivocal support of Australia and the international community for the lawful exercise of our rights, which have been settled under international law. Laking sampal nito sa mukha nung mga Chekwa, mga tol. Ang laki sampal niya sa mga mukha nila, di ba? Exercise of our rights, which have been settled under international. I salute Prime Minister Albanese's personal commitment to our vision of a world free of nuclear weapons. It is a commitment that is shared by all peoples of Southeast Asia, with those of Australia and the Pacific Island states. Through the treaties of Bangkok and Rarotonga, our two regions serve as pockets of freedom from these destructive weapons. Within the ambit of the ASEAN Regional Forum and the Nuclear Non-Proliferation Treaty, our two countries are champions of nuclear disarmament and advocates for nuclear risk reduction. Talagang napakatapang ni PBBM. Walang pake kung magalit man si Chinese President Xi Jinping. Ba't ka matatakot dyan, di ba, PBBM? Ba't ka matatakot dyan? Ang laman ng missile yan, puro tubig naman. Yung Taiwan nga na napakalapit sa kanila, hindi nila magalaw-galaw di ba? PBBM. Walang pake kung magalit man si Chinese President Xi Jinping. Sa ituturing mo bang kaibigan yan? Tanong, tinuturing ba tayong kaibigan yan, di ba? Huwag kayong magpasyado magpapapaniwala dyan, traidor yan. No? Traidor yung bansang yan. Kayo,
Pabor ba kayo sa ipinapamalas na katapangan ng ating Pangulo kontra sa posibilidad na pag-ataking pananakop ng China sa West Philippine Sea? Okay, kung ikaw ang tatanungin, no? Ikaw, pabor ka ba, no? Sa ipinapakitang tapang, mga kapatid, ng ating presidente. Hindi ito yung tapang na napaninindak lang, no? Yung tipong puro mura lang, mga tol, pero wala urong naman, mga tol. No? Ganito kasi, mga tol, tingnan mo to sa ibang balita, mga kapatid. Mula naman dito sa GMA7, yan, no? China Defense Ministry. Sabi nitong China Defense Ministry, nang eengganyo daw ang Pilipinas ng mga bansa para palalain ang tensyon, mga tol, o palalain ang sitwasyon dito sa South China Sea. Biruin mo yung ano nila, di ba? Yung akusasyon nila sa atin, mga tol. Yung ginagawa daw natin, halimbawa, pakikipagkaibigan natin sa Amerika, sa Australia, nang eengganyo daw tayo ng mga bansa para palalain ang sitwasyon. Hindi. Ang nagpapalala ng sitwasyon dyan, mga tol, is yung kakapalan ng mga mukha nila na ayaw nilang tanggapin, mga tol, na hindi lang sila nagmamay-ari ng karagatan na yan. 'Di ba? Merong international law, merong aayos niyan, yung UNCLOS, sila yung nagre-regulate, 'di ba? Sila yung nagbigay ng eto lang yung para sa iyo 200 nautical miles, eto lang yung sa iyo 200 nautical miles. Yun ang ginawa ng UNCLOS, permado nila yun eh. Nakaperma sila doon. 'Di ba? Hindi lang nila kayang galangin at kilalanin, hindi nila kayang i-honor yung sarili nilang pirma. Sila yung nagsisimula diyan eh, mga tol eh. Sige, panoorin natin tong balitang to mula sa GMA, mga tol. Ngayong buwan na darating sa bansa ang mga missile na in-order ng Pilipinas mula India para palakasin ang depensa sa ating karagatan. 'Di ba kahit India, mga tol, kasama nila sa BRICS, 'di ba? Hindi nila makuha yung totoong suporta dahil alam ng India din na labag naman talaga sa batas itong China. Pero sa gitna po ng mga kooperasyon, umaalma ang China. Nakatutok Iyak na. si JP Sariat. Anumang araw ngayong linggo o sa susunod ay darating na sa bansa ang unang batch ng mga BrahMos cruise missiles na in-order ng Pilipinas sa India. Inaasahang palalakasin pa nito ang ating sandatahang lakas sa dagat at bahagi ng lalaring pagpapalakas ng kooperasyon ng ating bansa sa India. Masusundan din ang mga naunang sabay na pagsasanay ng Coast Guard ng Pilipinas at India. Ang dalawang bansa gusto ring magsanib puwersa naman ng Japan sa isang trilateral partnership. A triangular partnership between the Philippines, India, and Japan. Biruin mo. Wow, tatlong bansa, mga tol. Japan. Pagdating sa technology, mga tol, ibang klase yan, di ba? Tapos India, Pilipinas. Nakikita ng mga bansang yan, mga tol. Di ba? Nakikita ng mga bansang yan yung banta sa kapayapaan nitong China, mga tol. Kaya ang sinusuportahan nila yung bansa na nandoon sa legal, nandoon sa maayos na kalagayan, mga tol. Diba? Saka tignan nyo ikaw, mayaman ka ng bansa. Siyempre dapat maikipag-partner ka sa mayaman din, sa totoong powerful. Siguro itong mga to, alam din nila na hindi naman talaga powerful tong China. Hindi naman talaga mayaman at nakikita nila yung totoong kalagayan. Nagpapanggap lang to. Kaya hindi nila sinusuportahan sa kagustuhan, no? Hindi nila sinusuporta sa kagustuhan ng China na nasakupin yung buong South China Sea. Wala talaga China. Iyak na lang sila. Can bring about a nexus of sustainable and collaborative efforts that may shape the future of the Indo-Pacific region in the coming years. The maritime domain will be a possible area for our three countries to work together more actively. This partnership can help drive the economic engines of these countries towards shared economic prosperity in the region. Pero di pa man formal na nabubuo ang Philippines-India Maritime Dialogue at ang Philippines-Japan at India Trilateral Cooperation. Umalma na ang China. Ayon sa Defense Ministry nito, iniengganyo raw ng Pilipinas ang mga bansang nasa labas ng rehiyon na palalain ang sitwasyon sa South China Sea. Ang totoo, mga tol, China ang umeengganyo sa ibang mga bansa na suportahan ng Pilipinas dahil sa mga kalokohang ipinapakita nila. Sino susuporta sa kanila? Labag sila sa UNCLOS, labag sila sa international law. Etong mga bansang to, India, Japan at saka Australia at iba pang mga bansa, nalalaman nila yung international law at ginagalang nila yon. Nalalaman nila na nambubuli tong China. Nalalaman nito na nang aangkin sila kahit na sobrang layo na ng Scarborough Shoal sa kanila, kinukuha pa rin nila. Susuportahan ba nila tong China pag ganyan?
'Di ba? Ikaw susuportahan mo ba yung bula sa eskwelahan o kaya bula sa opisina? 'Di ba hindi? So naeengganyo yung mga ibang bansa na suportahan ng Pilipinas kasi superpower ang tingin ng China sa sarili nila, 'di ba? At alam din naman itong mga bansang 'to, mga tol ng Japan, na ano lang 'yan, front lang 'yun, na peke, na hindi totoo, 'di ba? At ang dami nilang kalokohan, sila nga daw nagsimula ng COVID, 'di ba? Nasusuportahan pa ba nila 'yan, 'di ba? Pilipinas na lang sila susuporta. Sa pamamagitan ng mga joint exercises at joint patrols na isinasa publiko pa. Nilalabag umano ng Pilipinas ang prinsipyo ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at nilalagay sa alanganin ang kapayapaan sa rehiyon. Sino gumagawa nun? 'Di ba sila? 'Di ba? Napakalayo na sa kanila ng West Philippine Sea pero tumatawid pa rin sila dito sa atin. O sino ngayon ang lumalabag diyan? Kung nanatili na lang sila doon sa exclusive economic zone nila, wag silang mga ngapit bahay at tapos biglang aangkinin yung teritoryo ng iba, o di wala sanang problema, di ba? Wala pang tugon dito ang DFA pero sinagot nito ang tanong sa kung ano ang posisyon ng Pilipinas sa mga bansang tutol sa binubuo nating kooperasyon sa ibang bansa. The Philippines is a Nung mga bansa, isang bansa lang yun, China lang yun. sovereign country, so nobody can tell us what to do. We have to go and seek or like-minded countries on this aspect of maritime. Para sa GMA O, diba? Napakalinaw mga tol. Napakalinaw. Nakikita ng napakaraming bansa mga tol na kung nasaan silang posisyon dapat lumagay mga tol. Nakikita ng napakaraming mga bansa kung sino nasa tama. Diba? Alam nila, hindi naman mga eng-eng yung mga yan eh. Alam nila international law. Alam nila yung UNCLOS. Diba? Alam nila yung mga yan. Alam din nila na ang Pilipinas nanalo sa kaso natin doon sa Dahig, sa Court of Arbitration mga tol. Napanalunan natin ng Pilipinas yan. Hindi nila kinikilala, walang bansang kumikilala doon sa imaginary line ng China na 10-dash line nila. Sinong eng-eng na bansa maniniwala sa ganon? Yung kabuuan ng karagatan na ang kinin mo at guguhitan mo, sasabihin mong sayo. Di ba? So ikaw mga tol, kung ikaw ay Pilipino, pero hindi ka pa rin nakasuporta sa Pilipinas, mga tol, wala. Wala. So ikaw bilang isang Pilipino, comment ka na lang sa baba mga tol kung ano masasabi mo rito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.